Nagdress nga kami ngayong umaga ng 11 pirasong manok at namitas na rin ng gulay dito sa bukid ng uncle ko, sitaw at talbos ng toro at sinamahan ko na rin pala to ng ligaw na ampalaya na merong kasamang kaunting bunga. Inaya ko rin pala dito yung uncle ko na maghukay ng burot na malapit lang din dito sa kanila. Marami nga kami nakuha kaya marami na naman kaming pang merienda. Pagka-uwi nga namin sa bahay ay niluto ko na kaagad dito yung mga maliliit. Mas masarap kasi to kainin kapag bagong hukay. Hindi pa sumisikat ang araw kaninang umaga nung umalis kami sa bahay. Talagang inagahan namin ng pag-alis para mabilis kaming matapos sa pagdress ng manok. Pagkarating nga namin dito ay nagsimula na rin kami sa pagkatay ng manok. Yung pinsan ko pala hindi siya masyadong marunong sa pagkatay ng manok kaya kami yung tinawagan niya para pumunta dito. Mabilis nga lang kami natapos dito sa pagdress kasi 11 piraso lang naman at pagkatapos nga niyan para hindi sayang yung pagpunta namin dito ay pumunta naman kami sa bukid ng uncle ko. Dito pala sa bukid ng uncle ko ay maraming mga nakatanim na burot kaya inaya ko yung kapatid ko na maghukay para meron kaming maiuwi sa bahay. Pagkarating nga namin dito sa kanila ay naabutan ko yung auntie ko dito na nagabalot ng gulay na ibebenta mamaya nila sa talipapa. Lalakarin lang sana to ng auntie ko na i-deliver tong mga gulay sa talipapa. Medyo malayo tong bahay nila sa talipapa kaya sabi ko ihatid na lang muna siya ng kapatid ko kasi nakamotor naman kami papunta dito. Habang hinihintay ko nga na makabalik yung kapatid ko ay namitas muna ako dito ng sitaw na turo na malapit lang din dito sa bahay ng uncle ko. Sila din pala may tanim nito at pinapapitas na nga nila sa akin lahat dahil mamaya daw ay aararuhin to at tataniman na ng panibago. Dahil nga aararuhin na rin naman siya mamaya, lahat ng pwedeng pitasin dito ay pinitas ko na. Nagtalbos na rin pala ako dito. Pagkabalik nga ng kapatid ko, marami na ako natalbos at marami na rin ako napitas ng mga sitaw. Siguradong matutuwa nito si mama pagka-uwi namin sa bahay dahil paborito niya kasi ang talbos ng sitaw. Marami nga rin ako nakita dito ng mga nagkalat ng mga ampalayan ligaw kaya pinagkukuha ko na rin. Pagka ganito kasing tag-araw, hindi kami makatanim sa taas ng bundok kaya wala kaming ma-harvest na gulay. Kaya kapag ganito ang ginagawa namin, nakikipitas-pitas muna kami sa mga tanim ng uncle ko. Sa bundok pala ng Tralala ay walang ligaw na ampalaya kaya yung mga hinog na bunga dito ay pinagkukuha ko na rin para meron akong pantanim sa taas ng bundok. Medyo nakakatakot nga lang mag-ulam talaga ngayon ng ampalayan ligaw kasi ngayon ay tag-araw, baka ito ay sobrang pait. Mapait naman talaga ang ampalaya kaya lang minsan kasi meron talagang sobrang pait ng ampalaya yung hindi mo makain. Para hindi mabilis malanta yung mga kinuha ko na talbos, nilagyan ko to sa ibabaw ng dahon ng saging. Sa gilid pala ng bundok yung mga pinagpitasan ko at mabuti na nga lang hindi pa masyadong mataas yung sikat ng araw kaya medyo malilong pa dun sa mga pinagkuhanan ko ng gulay. Pagkabalik ko dito sa bahay ng auntie ko, yung mga gulay na pinitas ko ay nilagay ko muna dito sa may isang supot para hindi mabilis malanta. Tapos maya-maya nga konti ay inaya ko na dito yung kapatid ko at saka yung uncle ko na pumunta kami doon sa paghuhukayin namin ng mga burot. Tabing bundok at tabing ilog yung pupuntahan namin na paghuhukayan at kung mapapansin nyo maraming baka at saka mga kalabaw dahil marami silang mga alaga dito na mga hayop. Nung makarating na nga kami dito ay dahan-dahan lang sa paglakad dahil ang mga tinik ng burot ay nagkalat lang. Kung hindi ka talaga mag-iingat ay talaga namang makakaapak ka ng tinik at mabuti na nga lang at medyo makapal yung suot-suot ng kapatid ko na tsinelas. Masarap ang laman nito pag nilaga, para din siyang laman ng kamuting kahoy o kaya naman ay laman ng gabi. Yun nga lang medyo mahirap maghukay nito kasi sa ibabaw niya ay maraming mga tinik na ganito kalalaki. Nung medyo malalim na ngayon nahukay namin dito ay meron na kaming nakita na isa. Yun nga lang nasugatan ng kapatid ko kasi dapat talaga ang paghukay nito ay dahan-dahan lang kasi yung laman nito ay malambot. Yung una nga nilang nahukay dito ay sobrang liit at yung laman pala nito ay mas malambot pa sa singkamas at yung kulay niya naman ay kasing puti rin ng singkamas. Yung mga unang nahukay ay mga maliliit pero halos tabi-tabi lang sila. Eto palang hinukay namin na to ay 3 puno siya na halos pagkakatabi lang din. Sabi ko nga sa uncle ko dito, okay lang kahit na ganito kaliliit yung mahukay namin kung marami naman. Pero noong nakaraang taon kasi talagang malaki yung nahukay namin dito. Parang kasing laki siya ng 1.5 na coke. Pero sabi naman sa akin ng uncle ko, meron pa daw talaga siyang nahukay doon na mas malaki. Parang 3 coke naman daw, ganun siya kalaki. Kapag nakahukay ka ng ganun kalaki sa isang piraso pa lang ay talaga namang solve na solve ka na. Maya-maya nga konti sa paghukay namin dito, merong nahukay dito yung kapatid ko na medyo malaki. Talaga namang tuwan-tuwa ako dito na nakita ko. Yung mga sumunod nga na nahukay namin dito ay mga maliliit na ulit. Sabi ng uncle ko sa akin, minsan daw yung mga mangyan, yung daw naghukay dito. Magaling daw kasi maghukay ng mga burot ang mga mangyan. Maliit pala na bundok to pinaghuhukayan namin na to at pagkarating nga namin dito kanina, talaga namang yung lupa dito ay ang daming hukay. Hindi lang basta hukay, talagang medyo malalim yung pagkakahukay. Tanda lang yon na marami na naghukay dito ng burot. Kapag naghukay kasi ng burot, talagang malalim. Hindi siya katulad ng kamote o ng kamuting kahoy na bababaw lang. Sa lahat nga na nahukay namin na burot ngayong araw, eto na talaga yung pinakamalaki. Pero wala pa to kumpara dun sa nahukay namin noong nakaraang taon. Siguro yung nahukay namin noong nakaraang taon ay mga 2 ganito. Alas 12 na at medyo marami na rin naman yung mga nahukay namin. Kaya naman inaya ko na nga dito yung kapatid ko at saka si uncle. Dahan-dahan lang ulit sa paglalakad pa uwi at mahirap na baka kung kailan pa uwi na ako, isa ka ako madadali ng mga tinik. Pagkabalik pala namin dito sa bahay ng uncle ko ay kumain muna kami dyan ng tanghalian at pagkatapos nga
nga niyan ay binahagi ko na yung mga nahukay namin. Mabuti na nga lang at meron kami nahukay dito na dalawang malaki kaya naman tinag-isahan na nga namin to ni Uncle. Pagkatapos ko walang hatiin dyan at kuhanin yung mga kabahagi namin ay umuwi na kami ng kapatid ko dito sa bahay, dito sa bundok ng Tralala. Hiniwalay ko na nga dyan yung mga maliliit at ang gagawin ko dito ay ilalaga ko. Yung isang pirasong malaki pala hindi ko ilalaga yun. Ang gagawin ko doon ay iaakit ko bukas sa taas ng bundok at ikakalamay ko. Hinugasan ko pala siya dyan ng maayos para matanggal naman yung mga lupa-lupa niya at pagkatapos nga niyan ay nilagay ko na dito sa may kaserola. Ilalaga ko na pala to ng ganito lang, hindi ko na siya dyan babalatan at hati-hatiin ko lang. Bukas ko pa talaga sana to iluluto kaya lang sabi ni mama mas masarap daw to kainin kapag bagong hukay. Nilagyan ko rin pala siya dito ng kaunting asin para naman magkaroon ng kaunting lasa saka ko nga siya sinalang. Medyo matagal ko siya dito na pinakuluan para siguradong maluto dahil yung pagkakagayat ko dito sa mga burot ay medyo malalaki. Saktong-sakto nga lang din pala dito yung pagkakaluto ko dahil nung hinango ko ay hindi siya sobrang lambot. Nung nahango ko na nga siya dyan at nailagay ko na sa plato, syempre dahil ako yung naghukay, syempre ako yung unang kakain. At bago nga kami magdiretso nito sa pagkain ay pinatimpla muna ako dito ni mama ng kape dahil masarap daw to kapag merong kasamang kape. Gaya ng sabi ko kanina, ang lasa ng burot ay parang gabi siya na merong pagkalasa din ng ube. Masarap din pala siya na isawsaw sa asukal kaya lang mas pinili namin na huwag na lang isawsaw kasi meron naman siyang kasamang kape. Masarap siyang imerienda, yun nga lang talagang mahirap ang pagkuha nito kasi bukod sa matinik na siya, talagang malalim rin siya kung huhukayin. So yun lang for today's video. Thank you for watching!